Adventist Church Hour. Halina kayo't manood at makinig, at ang pagpapala ng Diyos ay tanggapin. Na nais niyang dalhin sa atin. End Time Bible Prophecy Seminar. Madalas po nating sinasabi na itong propesiya ay hindi halos nabibigyan ng panahon ng maraming tao sa pag-aaral ng Biblia. Kasi ang prophecy, sabi nga natin, ito po ay paglalaan ng Diyos sa atin ng mga prediction niya, prediction ng Diyos na mangyayari sa panahong kinakaharap. Sinasabi pa niya ng una bago mangyari upang kung ito'y mangyari, magsisampalataya kayo. Sabi po ng Panginoong Hesukristo. So ang propesiya ay nagbibigay po sa atin ng liwanag sa atin pong panghinaharap sa future. Dahil nais ng Diyos mabigyan po tayo ng giya o gabay sa mga kaganapan na darating sa ating sanglibutan. Madalas o mabaliwala ang ganitong uri ng pag-aaral, ngunit tandaan natin mga kaibigan, darating ang panahon, sang-ayon ho sa hula ng Panginoon sa Amos 8:11 hanggang 12, na magkakaroon ng kagutom sa buong lupain. Kagutom, famine. Saan kagutom? Sa tinapay? Hindi. Sa salita ng Diyos. Darating ang panahon na hahanap-hanapin ng mga tao sa buong mundo, yung mga taong nagbaliwala sa aral ng Diyos, sa propesiya ng Diyos. Darating ang panahon na hahanap-hanapin nila ito sa panahon ng kagutom ng salita ng Diyos at hindi na nila ito masusumpungan. Yan ho ay propesiya din ng Diyos. Kaya kung atin hong hindi nabibigyan pansin ng ganitong pag-aaral at dumating na tayo doon sa tagpo na kung saan hahanapin na natin, hindi na natin ito matatagpuan. Sapagkat ito po ang sinabing tiyakan ng Diyos na magkakagutom sa kanyang salita. Ang mga tao ay tatakbo ng paruot parito, ngunit hindi nila ito masusumpungan. Kaya habang maaga mga kapatid, mga kaibigan, atin pong tuklasin at alamin ang katotohanan ng Diyos bago mahuli ang lahat. Sa ngayon po sa ating ginagawang pag-aaral gabi-gabi, ngayon po ay ikapito na nating gabi, tinatalakay natin dito yung itinakbo ng haba ng ating panahon. Sa panahon pa lang ni Daniel, sa Daniel chapter 2, for about 600 BC, ipinakita na ng Diyos kung gaano ang itatakbo na lamang ng ating panahon. Ipinakita niya yung mga tanda, mga signs. Walang petsa, araw, buwan o taon kung kailan matatapos ang mundo, pero ang tinitiyak doon sa ating pag-aaral, matatapos ang mundo sa atinong kapanahunan dahil doon sa bato na darating, ang batong walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ididetalye natin yung pinakatema ng Daniel chapter 2 patungkol sa bato, ididetalye natin yan sa huling 2 araw ng atin hong pag-aaral. The coming stone and the signs of Christ coming. Yan po yung huling 2 gabi na detalye patungkol sa bato na sinabi sa Daniel chapter 2 na tatama sa malaking larawan sa dulong bahagi sa paa. Kagabi ang ating tinalakay ay may kinalaman sa ebanghelyo ng kalusugan. Kung paano natin maingatan yung ating katawan. Ano ba yung ating mga kinakain o iniinom? Ito po'y nakakaapekto ang ating kinakain at iniinom sa ating kalusugan na ito ay makakapagbigay ng hindi lugod o lugod sa Diyos. Depende sa ating tinatangkilik, mga kinakain, mga iniinom. Ang sakit nga, sangayon sa ating pag-aaral kagabi, ay hindi nagkataon lang. Health is not a matter of chance. It is a matter of choice. Nasa pagpili ng tao kung ikay magiging malusog o hindi.
Hindi o katuwiran na dahil ang pamilya namin sakitin, kaya kami sakitin. Hindi o ganun yun. Sa Biblia, health is a matter of choice. It is not a matter of chance. Natuklasan natin kagabi kung paano natin i-postpone yung ating funeral. Paano ba ma-postpone yung ating funeral? So ingatan natin, pwede pang humaba naman ang ating buhay. Depende sa ating pag-iingat. So ngayong gabi, ang ating paksa ay may kinalaman naman sa victory over death. Ano ba ang tagumpay? Ano ba itong victory laban sa kamatayan? Kagabi ating tinalakay ang prinsipyo ng kalusugan. Kung paano pa humaba ng kaunti kahit paano ang ating buhay. Kung susundin natin yung tinatawag na manual ng Diyos. Ngayon, paano naman magtagumpay laban sa kamatayan? Ano ba ang tagumpay na pinag-uusapan dito sa End Time Bible Prophecy? Muli, matutuklasan natin sa gabing ito, mga kapatid, mga kaibigan, lalo na yung mga nanonood sa internet. Kung anong oras man po kayo datnan ng amin ng pangangaral, umaga man dyan, tanghali, o pareho tayo naggabi, ay amin ho kayong wini-welcome at patuloy na inaanyayahan na lalo sa mga hindi nakapanood ng una nating gabi, mapapanood nyo yan sa Facebook ng Pasig Seventh-day Adventist Church. Mapapanood nyo po doon yung ating mga naunang topic at yung unang 6 na topic dahil ngayon po ang ikapitong gabi. Okay, victory over death. Nalalathala sa mga babasahin, lalo na sa Amerika, katulad netong sinasabi rito patungkol sa life after death. Madalas po pinag-uusapan ito, life after death. Ngunit bago kayo tuloy, sabi nga ho natin, may mga tao na nag-iisip na ang patay, mga namatay na tao, nandyan lang daw sa ating kapaligiran. Yung iba nasa langit, pag mabuti, at yung iba ay nasa impyerno na raw. At yung wala pa sa langit, nasa purgatorio. Ibig sabihin daw, pinupurga, nililinis para malipat sa langit. Yung mga popular na paniniwalang yan, titingnan natin kung yan ba ay sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Ito ba ay sinasang-ayunan ng banal na kasulatan? Ito pong nakita natin sa magazine, sa United States News, ang concept po nito ay patungkol sa isipan sang-ayon doon sa mga testimony o patotoo ng mga sinasabing namatay na raw, nakarating doon sa lugar na napakaliwanag, ngunit bumalik sila sa kanilang katawang lupa. Maraming mga testimony na ganyan. At yan ngayon ang tinutuklas ng mga scientists. Papaano matuklasan yung buhay after kamatayan? Ito po yung laman ng pinag-uusapan dito, ang tawag near-death experiences. Sciences search for meaning in near-death experiences. Kaya nila kinapitan ng salitang near-death, muntik nang mamatay, hindi papatay, near-death. Yung tipong nakarating na raw sila sa isang lugar, naglakbay ang kanilang spirit, ngunit may narinig din yung ibang tinig na hindi pa tapos ang iyong misyon. Bumalik ka muna sa lupa. Kaya near-death experiences. Sumisika to yung ganyang theory at mga testimony. Sa pag-aaral natin ito, hindi ko questionin yung mga experiences ng mga taong yon. Experience nila yun eh. Dahil maging yung aking office mate, nagpatotoo sa akin na sabi niya, nung siya daw ay umiihi, biglang bumagsak yung kanyang katawan. And then, umangat daw siya sa kanyang katawan. Umangat siya sa lupa at nakikita niya yung kanyang katawang nakalugmok. Experience niya yon. Hindi ko kini-question yung experience. Ang atin ng pag-uusapan dito, may itinuturo ba ang Biblia tungkol sa usaping ito? Doon tayo manghawak.
Dahil ang karanasan ng sino mang tao ay hindi po yan ang mapanghahawakan nating katunayan ng katotohanan sa isang partikular na usapin gaya sa usapin ng near-death experiences. Ang karanasan ng tao ay hindi pwedeng mag-take over sa katotohanan na sinabi na ng Diyos ng una. Hindi ang karanasan ng sino man ang magsasabi, ito ang katotohanan. Nawaway nasundan natin ang prinsipyong yon. Hindi ang karanasan ng sino mang tao ang magsasabi ng katotohanan, kundi kung ano ang sinasabi lamang ng ating Panginoon. Sinasabi rin sa mga babasahing ito, how to contact your loved ones in heaven. Meron na ho silang mga preconceived ideas. Meron na ho silang mga paunang isipan na yung mga namatay nasa langit na, kaya ang tanong na lamang nila, papaano makausap yung mga mahal sa buhay na nasa langit? Can you imagine, alam nila nasa langit na? Na para bagang nakarating sila doon at nakita nila, uy, nasa langit na nga sila. Ganon pa man, ito po ang popular na isipan ng mga tao sa buong mundo. Kaya nga ang sabi natin, ang katotohanan ay hindi popularity. Kadalasan, at almost always, ang katotohanan ay laging nasa minority. Laging nasa kakaunti yan. Pero ang importante dyan, yan ay katotohanan. Kaya ang iba ay pumupunta sa mga medium. Yung mga medium, yung mga espiritista. Na yun daw mga medium ay may kakayanang tawagin yung mga namatay mong mahal sa buhay kung saan man siya naroon. Langit, purgatorio, puwera lang impyerno. Hindi na raw makatakas yan dun eh. Hindi na makabalik. So ang ginagamit ngayon ay mga medium. At ito po ay hindi lamang mga ordinaryong tao ang lumalapit sa mga medium, kundi maging mga makapangyarihang leader sa buong mundo. Yung mga sikat din na mga Hollywood actors and actresses sa buong mundo, lumalapit din sa mga medium para makausap yung mga mahal nila sa buhay na namatay na. So ito bang popular na paniniwalang ito ay sinasangayunan ng Biblia? Meron bang ibang katotohanan pa sa likod ng kamatayan? Ang kamatayan ba ay katapusan na ng lahat? Ang kamatayan ba ay isang tuldok sa buhay ng isang Juan de la Cruz? O meron pang sinasabi ang Panginoon sa likod ng kamatayan? Merong sinasabi ho ang ating Panginoong Hesus sa Apokalipsis 1:18. Pakinggan niyo po ang sinasabi niya. At ang nabubuhay at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ano ho ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Siya din ho ay namatay, at siya ay nabuhay at nabubuhay magpakailanman. At ang magandang punto, nasa kanya yung susi ng kamatayan at ng Hades. Ang salitang Hades ay galing sa salitang Grego nang ibig sabihin libingan. So merong susi ang ating Panginoong Hesus sa usapin ng kamatayan at ng Hades. Pag sinabi yung susi, ito'y kumakatawan na kung ikaw ay nagmamayari ng susi, ikaw lamang ang may kakayanang magbukas ng isang bagay at wala ng iba pa. Kung sino ang may hawak ng susi, ikaw lang ang may kakayanan. Magbukas ng aparador, kahadiyero, o pintuan ng bahay, o kung anong cabinet man ang bubuksan mo, kung yung iba walang susi na ganun, hindi nila kayang buksan yun. Ang ibig lamang sabihin dito, sa usapin ng kamatayan at ng libingan, walang ibang magkapagpapaliwanag dyan, kundi yung may hawak na susi, at walang iba ay ang ating Panginoong Hesukristo. So hindi tayo magtatanong sa kung sino mang mga tao sa mundo sa usapin ng kamatayan at ng Hades kung anong merong misteryo dyan. Ang atinong tatanungin ay walang iba kundi yung nagmamay-ari ng susi, ang ating Panginoong Jesucristo. At sa gabing ito, sa ikapitong gabi ng ating pag-aaral, merong 7 susi na magbibigay ng kasagutan sa atin mula sa banal na kasulatan sa usapin ng kamatayan at ng libingan. Ang unang susi, unang tanong, paano ba nagsimula ang buhay?
Bago natin tunguhin kung paano nagkaroon ng kamatayan, sisimulan natin kung paano nagsimula ang buhay. How life began. At kapag pinag-usapan yung beginning, of course, Genesis, sapagkat ang Genesis, beginning yan. Chapter 2, verse 7, ito po ang sinasabi. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Sangayon sa Biblia, nagkaroon ng buhay noong nilikha ng Diyos ang tao. Ginawa siya mula sa alabok ng lupa, inanimate object, hindi gumagalaw na bagay, lupa, pinorma siya ng Diyos at hiningahan yung kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Kanino galing yung buhay? Sa Diyos. Siya ang nagmamayari ng buhay at siya ang nagbibigay ng buhay. Kaya sa tanong, kailan nagpasimula ang buhay? Nagpasimula ang buhay nung binigyan ng Diyos na buhay ang tao ng buhay. Doon po nagpasimula ang buhay. At isa pa na dapat nating mapansin sa verse 9 ng chapter 2 ng Genesis, at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Maliban sa pagpapasimula ng buhay sa tao, nilagyan din ng Diyos ang Garden of Eden ng punong kahoy ng buhay. Yung prutas nun, kapag kinain ng tao, mabubuhay ng walang katapusan. So galing lahat sa Diyos yun. So ang buhay na ito para manatili na nasa tao, kinakailangang huwag siyang lumayo sa pinagkukunan ng buhay. Sino yon? Ang Diyos. Para mabuhay ang tao, hindi siya dapat lumayo sa pinagmumulan ng buhay. Kaya nga ang Diyos naglagay doon sa halamanan ng Eden, ang punong kahoy ng buhay, habang ang tao ay tuloy ang relationship sa Diyos, tuloy ang kanyang katapatan, patuloy siyang mabubuhay. Kaya doon po nagsimula ang buhay. Ngayon, pangalawang tanong, pangalawang susi na sasagot sa pangalawang tanong, kailan naman nagsimula ang kamatayan? Nalaman natin kung kailan nagsimula ang buhay, kailan naman nagsimula ang kamatayan. Ang sabi sa chapter 2 verse 15, pansinin niyo po. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Verse 16. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Anong sabi ng Diyos? Sa lahat ng punong kahoy na nasa halamanan. Kasasarap naman ng mga punong kahoy na may bunga na nilikha ng Diyos. Isipin niyo po lahat ng paborito ninyong masasarap na pagkain, prutas, sapagkat ang original na pagkain ng tao ay grains, fruits, and nuts. So ang sabi ng Diyos, Adan, lahat ng punong kahoy dyan sa halamanan, makakakain ka na may kalayaan. Isipin mo, ubas, prutas, mangga, santol, banaba, at kung ano-ano pa, lahat yan makakain mo na may kalayaan. Ngunit, sabi rito, datapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, walang pagsalang, anong sabi diyan? Mamamatay ka. Diyan pumasok yung salitang kamatayan. Diyan pumasok yung salitang kamatayan kapag ang tao ay lumabag sa utos ng Diyos, thou shalt surely die. Yun ang tuwirang salin. Walang pagsalang mamamatay ka. Walang kaduda-duda mamamatay ka. Pinakain lahat doon. Lahat ng uri ng bunga ng punong kahoy, puwera lang sa isa. Ganon ka-fair ang Diyos. Ganon kabuti ang Diyos. At dito sa babalang ito,
nakita natin ang naging kasaysayan ng ating sanglibutan. Nung panahong si Eva ay tinukso ng ahas na ginamit na medium ni Satanas. At ang sabi ni Satanas sa chapter 3 verse 1, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Napansin niyo po yung oppositions, yung message, yung sentence, yung pangungusap ni Satan ay very opposite, kabaliktaran sa sinabi ng Diyos. Dapat sana sa Eva ay nag-isip na, baliktad yung sinabi ng ahas. Ang sabi ng Diyos, sa lahat ng punong kahoy makakakain ka na may kalayaan. Puwera lang sa isa. Pero anong sabi ni Satanas? Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinman? Dito dapat naging alert sa Eva. Pinapalitaw netong medium na ahas na ang Diyos madamot. Sana doon lang nakita na agad ni Eva yon, na binaliktad yung sinabi ng Diyos. Ang ginawa pa ni Eva, ipinagtanggol ang Diyos na hindi naman dapat. Dapat ginawa niya, lumayo na lamang. Ang sabi ni Eva, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. May sinabi ba ang Diyos na baka kayo'y mamatay? Na para bagang nagbigay ng pag-aalinlangan na, namin kahit hipuin, baka kami mamatay. Walang sinabing ganun ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, pag kinain ninyo yan, walang pagsala, thou shalt surely die. Dito pumasok na ngayon yung salitang pag-aalinlangan ni Eva, yung doubt. Walang sinabi ang Diyos na, oy, baka kayo mamatay. Hindi, mamamatay talaga kayo. At dito nakita ni Satan yung chance, dahil pumasok si Eva sa bitag ng argumentation. Kaya nung sinabi ng ahas, nung nakita niya yung karupukan ng babae, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Thou shalt not surely die. Isang salita lang ang isiningit ni Satan doon sa salita ng Diyos. Ginagamit ni Satan ang salita ng Diyos, sisingitan niya yon kahit isang salita lang. Anong ulit ang sabi ng Diyos? Thou shalt surely die. Ano naman ang sabi ni Satan? Thou shalt not surely die. Isang salita lang. One word, not. Yun lang ang pinalaman ni Satan sa pangungusap ng Diyos at ito na ang naging kasaysayan nating lahat. Nagkasala ang una nating mga magulang, sabi pa ni Satanas, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Dinagdagan pa ng pangako ni Satanas, pag kumain kayo niyan, madidilat ang inyong mga mata, kayo'y magiging parang Diyos, nakakakilala ng mabuti at masama. Tama, nadilat nga ang mga mata ni Eva at nakita nila yung kanilang kasamaan. At ang consequences ng kasamaan. At alam ng Diyos dahil inilagay niya yung bunga ng punong kahoy ng buhay sa Eden. Baka makain nyo ng mag-asawa nung sila'y nagkasala. Ang ginawa ng Diyos, pinabantayan sa anghel na kerubin. Ang sabi sa verse 24 ng chapter 3 ng Genesis, ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Alam ng Diyos na sa panahon na nagkasala si Adan at si Eva, kapag nakakain sila ng bunga ng punong kahoy ng buhay, mai-immortalize ang kasalanan. Mabubuhay si Adan at si Eva nang walang katapusan sa pagkakasala. Kaya nga ang ginawa ng Diyos, pinabantayan niya sa mga anghel na kerubin at merong hawak na espada na nag-aapoy at umiikot para bantayan ang punong kahoy o ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Itinaboy sila sa halamanan ng Eden. Nakita natin kanina yung unang tanong, paano nagsimula ang buhay?
Nung binigyan ng Diyos ang tao ng buhay at nilagyan pa ng halaman ng punong kahoy ng buhay, at ang buhay na ito mananatili sa tao as long as hindi siya lalayo sa gusto ng Diyos. Paano nagsimula ang kamatayan? Nagsimula ang kamatayan nung ang tao ay pinili na lumabag sa Diyos. Kaya sila itinaboy sa halamanan ng Eden dahil pinili nilang lumayo sa gusto ng Diyos. Kaya nawala ang buhay sa tao. Ang buhay na walang katapusan, mapapasa atin lang kung ang Diyos ay kasama natin. Ngunit kung pinili nating humiwalay sa Diyos, mawawalan tayo ng buhay. Yan ang consequences na hindi natin maiwasan. Nung lumayo ang tao sa Diyos, ito ang nangyari. Roma 5:12, kaya. Pag sinabing kaya, it is a conclusive statement. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan. Paano nagkaroon ng kamatayan? Dahil sa kasalanan. Sa pamamagitan ng isang tao. Responsibility ni Adan na alagaan, ingatan yung inutos sa kanya ng Diyos. Sa kanya inatang ng Diyos yung responsibility. Hindi sa babae, kaya sinabi diyan, isang tao, dahil sa isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay, kaya tayo namamatay dahil sa kasalanan. Hindi totoo ang philosophy na kaya may buhay, kaya may kamatayan kasi may buhay, or vice versa. Kaya may buhay, may kamatayan. May kamatayan, may buhay. Hindi po magkasama ang buhay at kamatayan. Ang kamatayan ay dumating dahil sa pagpili ng taong lumabag sa gusto ng Diyos. Dahil sa pagpili ng taong lumayo sa pinagmumulan ng buhay. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Yan po ang malungkot na katotohanan, mga kapatid, mga kaibigan, sa usaping ito. Kaya namamatay ang tao dahil sa kasalanan. So ang ating ngang paksa, meron bang pagtatagumpay laban sa kamatayan o ang kamatayan ay tuldok na lamang? Sa pangatlo nating dapat bigyang pansin, ang ikatlong susi. May katanungan na ano naman ang mangyayari sa katawan sa panahon ng kamatayan. Itong katawan, anong mangyayari dito? Ang sagot po ng Biblia ay ganito. Genesis 3:19, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, ay sa alabok ka uuwi. Ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ito po yung panahon na nagkasala na ang una nating mga magulang. Paghihirapan ni Adan, maghihirap siya bago makakain. Pagpapawisan siya muna bago niya makuha yung kanyang tinapay o makakain. At uuwi siya sa dulo ng kanyang buhay, babalik siya uli sa alabok, dahil diyan siya kinuha. So anong mangyayari pala sa katawan ng tao kapag namatay? Babalik sa alabok ng lupa. Doon siya uuwi. Logic lang. Logical po yun. Bakit? Doon nga siya pinorma ng Diyos sa lupa, from the dust of the ground plus the breath of life. So doon siya babalik. So sa pangatlong taon, saan pala mapupunta ang katawan ng tao pag namatay? Naturalmente sa alabok ng lupa dahil doon siya kinuha. Pang-apat na tanong, tandaan natin, 7 susi ito ng Biblia patungkol sa usapin ng kamatayan at libingan. Pang-apat na susi dahil may tanong na ganito, ano naman ang mangyayari sa espiritu sa panahon ng kamatayan? Ang sabi sa Ecclesiastes 12:7, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa o espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Dito nagkaroon ng maraming kalituhan ang mga nagbasa ng Biblia dahil meron na silang preconceived ideas. Meron na silang paunang kaalaman kung anong ibig sabihin ng espiritu o diwa.
Para sa maraming tao, pag sinabi daw espiritu, yan yung espiritong hangin na hindi nakikita na may buhay pa. Bago nila basahin ang Biblia, meron na silang ganong isipan. Pero kung titingnan natin sa Biblia, pansinin niyo po, inihambing dito sa Ecclesiastes, yung isang bagay na mangyayari sa tao at hayop, 3:19. Sapagkat ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay mangyayari o nangyayari sa mga hayop, sa makatuwid bagay, isang bagay ang nangyari sa kanila. Kung paanong namamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao, oo, silang lahat ay may isang hininga. Ang tao at hayop ay may isang hininga. At ang tao ay wala ng karangalang higit sa hayop, sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Lahat ay nagsisiyaon sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay nangauuwi sa alabok uli. Sinong nakakaalam ng diwa ng tao kung napaiilang lang, at ng diwa ng hayop kung napaiibaba sa lupa? Ito po yung rhetorical question ni Haring Solomon. Pag namatay ang tao at hayop, sino ang nakakaalam kung yung diwa ng tao ay umiibabaw, napailan lang, o ang diwa ng hayop ay pumapailalim o napapaibaba? Sinong nakakaalam? Wala. Sino bang nakakaalam niyan? Ngayon, para maintindihan natin yan, balikan lang natin yung formula kung paano ginawa ang tao. Yan po ang kasagutan ng Biblia kanina. Paano ba ginawa ang tao? Anong element? Anong element ang pagkagawa sa tao? Naalala niyo Genesis 2:7? Mula sa alabok ng lupa plus hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Sa madaling salita, mga kapatid, mga kaibigan, yung sinasabi kanina sa Ecclesiastes na ang alabok, ang katawan, mauuwi sa alabok uli at ang diwa ay babalik sa Diyos, yung diwa na yon ay may kinalaman sa hininga na binigay ng Diyos sa tao. Hininga yon. Yun yung pangalawang entity, dust of the ground plus breath of life. So yung diwa na yon, breath of life yon. Yun yung buhay na binigay o hininga ng Diyos sa butas ng ilong ng tao. Yun yung diwa na wala ng buhay. Kasi ang isipan ng marami o mas nakararami, yun daw diwa o spirit ay conscious entity. Walang ganun sa Biblia. Nalaman natin dahil doon sa component ng pagkalikha sa tao. O tingnan nyo, sabi naman ni Job, 27:3, sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin, at ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Tingnan nyo, sabi ni Job, yung Espiritu ng Diyos nasaan? Nasa butas ng kanyang ilong. So anong Espiritu yon? Yun yung diwa nga na binigay ng Diyos sa tao sa pasimula para ang tao ay magkaroon ng buhay. Hindi yun yung conscious entity or separate conscious entity na may sariling buhay. Sabi naman sa awit 146 verse 3, huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa mga pangulo ni sa anak man ng tao na walang pagsaklolo. Ang hiningan niya ay pumapanaw, siya'y nanunumbalik sa kanyang pagkalupa sa araw ding yaon, mawawala ang kanyang pag-iisip. So paano mangyari na ang taong namatay, meron pang espiritong humihiwalay na may buhay? Kung ang sinasabi ng Biblia, sa araw na mamatay ang tao, wala na siyang pag-iisip. So there is no such thing as conscious entity ng spirit. Kasi nga pag namatay siya, wala na siyang pag-iisip. Yun ang sinasabing consciousness. Kung wala ng consciousness, bakit may paniniwala na ang taong namatay may espiritong buhay pa? Wala nang ang isip. Tingnan nyo yung salungat na paniniwala ng sanglibutan at ng Biblia. Kaya nga sinasabi po natin, sa gabing ito, matutuklasan ng marami na yung popular na paniniwala ngayon ay hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Ang taong namatay, wala ng isip. Patay na nga. Sabi nga dito, ang tanong, ang namatay ba ay bumabalik pa sa kanyang bahay? Ayan. Kasi ang paniniwala,
Meron pang 40 days, parang ginaya yung kay Kristo. Nung namatay si Kristo, nabuhay ng ikatlong araw, tumigil pa ng 40 araw dito sa lupa. May mga kaluluwa daw na nandito ngayon, umaali-aligid lang. Kasi may mission pa daw sila, hindi pa sila tinatanggap doon sa langit. Alam niyo, madaling gumawa ng kwento. Kahit sino pwedeng gumawa ng kwento. Pero sa usaping ganito, mga kaibigan, mga kapatid, hindi o kinakailangan nating gumawa ng kwento. Si Kristo ang may hawak ng susi, ang issue ng kamatayan at libingan, siya ang makakasagot. Ang Biblia po, dahil sulat niya yan sa atin. Ang namatay ba ay bumabalik pa sa kanyang bahay? Pakinggan niyo ang sagot ni Job. Kapitulo 7, talatang 9 at 10. Ito yung comparison. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol ay hindi naaahon pa. Kanina sa Apokalipsis 1:18, Hades, Gregong salita, ibig sabihin, libingan. Dito sa Old Testament, yung Sheol or Sheol, ang ibig sabihin yan, Hebrong salita yan, libingan din yan. So ang comparison dito ni Job, kung paanong yung ulap, napapawi. Wala namang ulap dyan. Pag tumingala ka sa langit, makita mo yung mga ulap, hindi naman mananatili yung ulap sa kanyang pwesto Napapawi yan, nawawala yan. So ang comparison dito ni Job, kung paanong ang ulap nawawala o napapawi, gayon siyang bumababa sa libingan. Meaning, ganun din yung mga namamatay. Hindi na aahon pa. Hindi na babangon pa. Siya'y hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. So hindi na pala bumabalik sa bahay. Ba't hindi niya alam yung kanyang dako o lugar? Bakit hindi niya alam? Wala na ngang isip. Yun ang sabi kanina sa awit 146 verse 3, sa araw na mamatay ang tao, wala na siyang pag-iisip. Kaya sabi naman ni Job, hindi na niya matutuntun pa yung kanyang dako, hindi na niya malalaman yon, hindi na siya babalik sa kanyang bahay. Ito po yung sagot ng Biblia doon sa katanungang yon. Ito po yung mga susi na sa Biblia lang. Hindi doon sa popular understanding ng mga popular na tao. Tandaan ninyo, sabihin ko po sa inyo ng tuwiran. Ang nagpasikat po ng paniniwala ng tinatawag na ang patay, may separate conscious entity pa. Ang tawag po dyan, anthropological dualism. Anthropological galing sa Gregong salitang anthropos. Pag sinabing anthropos, tao. Ang mga Grego po ang nagpasikat niyan ng anthropological dualism. Ang ibig nilang sabihin, ang tao ay magkahiwala yung kanyang katawan at espiritu o kaluluwa. Pag nawala daw ika yung katawan, babalik sa alabok, pero yung may buhay pa na kaluluwa o espiritu, lulutang-lutang yan. Depende kung tatanggapin siya sa langit o sa impyerno. Depende kung anong lugar ang pupuntahan daw niya. Pero pag hindi naman siya ganun kasama, hindi rin ganun kabuti, pupurgahin muna siya sa purgatorio. Popular na paniniwala yon. Pero ang nagpasikat ng tinatawag na dichotomy between body and soul ay mga Grego. Kaya nga ang tawag, anthropological dualism, the dichotomy between body and soul. Sa Biblia, hindi niya sinasangayunan yon. Kaya marami hong tinatanggap ang mga Kristiyano ngayon dahil hindi nila alam ang background na ang usapin regarding sa immortality of the soul ay hango sa mga pagano. Binanggit ko po yung salitang immortality. Pag sinabi hong immortal, walang kamatayan. Ganun lang ang ibig sabihin nun. Kasi pag sinabing mortal, may kamatayan. Tayong lahat mga mortal, may kamatayan tayo. Pag sinabing immortality, walang kamatayan. Wala pa sa ating merong immortality. At ang doktrina na iniisip nila na ang patay na namatay, may buhay pa talaga yung kaluluwa o espiritu. Ang tawag doon, immortality of the soul. Ang kaluluwang walang kamatayan. Kanino galing? Sa mga Gregong nagpasikat ng anthropological dualism. Pero bago pa lumitaw ang mga Grego, nauna dyan yung mga Egyptian, ganun din ang paniniwala.
Pagkatapos ng mga Egyptian, nandyan din yung tinatawag na mga Babylonians. After Babylonians, nandyan yung mga Medo-Persians. Pasa-pasang paniniwala. After Medo-Persians, nandyan yung Greece. After Greece, nandyan yung Roma. At sa Roma, dyan ipinasok din sa backdoor ng Christianity ang paniniwalang ito. Mula sa tinatawag na Antichrist, the Roman Catholicism. Pumasok sa backdoor ng Christianity ang paniniwalang hindi tinuturo ng Biblia. So naway naging maliwanag sa atin ito mga kapatid, mga kaibigan. Dako tayo sa ikalima. Tandaan natin, 7 susi ang ating pag-aaralang ito. Nasa ikalima na tayo. Ano bang tanong? Ano naman ang mangyayari sa kaluluwa sa kamatayan? Kanina, anong mangyayari sa katawan? Babalik sa labok. Anong mangyayari sa espiritu? Babalik sa Diyos. Yun palang espiritu, diwa, yun yung hininga na galing sa Diyos. So ano naman ang mangyayari sa kaluluwa? Ito naman, ang sagot ng Biblia. Balik tayo sa Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, unang element, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, ikalawang element, at ito ang somatotal. Ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Tama po ang narinig ninyo mga kapatid, mga kaibigan. Tayo, etong mga buhay, tayo, ang tawag ng Biblia, kaluluwa. So kung magtatanong tayo, anong mangyayari sa kaluluwa pag namatay? Wala na. Balik sa alabok. Ito yung kaluluwa, ikaw mismo yon. Ikaw mismo kaibigang nakikinig, ako yung kaluluwa. Yan po ang explanation ng Biblia. Ikaw mismo ang kaluluwa. Pag humarap ka at umuwi ka mamayang gabi, humarap ka sa salamin, yan yung kaluluwa nakikita mo. Ikaw yun. Ikaw mismo ang kaluluwa. Pakinggan nyo ha. Ang tao, hindi binigyan ng kaluluwa. Ang tao ay kaluluwang buhay. Maliwanag yun sa Genesis 2:7. Ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ito pa ang isang katunayan ng Biblia. Sabi sa Gawa 27:37. Sabi ni Pablo, at kaming lahat na nangasa daong ay 276 na kaluluwa. Ang tinutukoy dito ni Pablo, yung mga nakasakay doon sa barko. Daong. Ilan daw sila? 276 souls. So mga multo ba yun? Hindi yung mga buhay yun. Yun yung mga bilanggo na nakasama ni Pablo na na-travel ng mga Roman soldiers. Ilan sila lahat na nakasakay sa barko? 276, 276 na kaluluwa. So ang tawag ng Biblia sa mga tao, kaluluwa. Hindi multo. Ikaw mismo yung kaluluwa. Kung Biblia ang paniniwalaan mo. Pero kung maniniwala ka sa kwento sa labas, yun yung mga Grego yon. Hindi biblical yon. O ngayon, ito pa. Sa unang Pedro 3:20, na nang unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Ang kwento rito ay nung panahon ni Noe. Nung panahon ng baha, ilan ang nakasakay lang sa barko? Si Noe, ang asawa niya, ang 3 niyang anak, at ang 3 niyang mga manugang. 8 lahat. Mga buhay yon. Ang tawag ng Biblia ay 8 kaluluwa. Kaya nga sa Biblia, ang kaluluwa, yung buhay. Hindi yung espiritu ng namatay. Dahil there is no such thing as separate conscious entity of man. So maliwanag po ba mga kapatid, mga kaibigan, ang isyong ito, ang kaluluwa, tayo mismo yon. Ngayon ito, may tanong. Ang namatay ba ay meron pang bahagi sa gawain ng mga buhay? Ang sagot naman dito ni Solomon sa Ecclesiastes 9:5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Tayong mga buhay, alam natin mamamatay tayo. Dahil sa kasalanan. Yun po ay bunga ng kasalanan. Pero yung mga patay, walang nalalamang anumang bagay. Ano nga sabi kanina sa awit? Sa oras ding yaon, mawawala ang kanyang pag-iisip. So wala na talagang alam. So ang Biblia nagkakaisa sa usaping ito.
ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. So wala na yung paghiganti. Kayong iba nag-iisip na kapag namatay yung kaaway nila, naku baka multuhin ako, wala nang paghiganti, wala na nga silang isip eh. Hindi na nga makabalik sa bahay nila, hanapin ka pa. Di ba? So, ang sabi sa verse 6, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili, ay nawala ngayon. O, maging yung kanilang pag-ibig, wala na yan. Yung mga emotion, yung kanilang galit, yung kanilang inggit, wala na. Pero nung 90s, isang pelikula ang nagpasikat sa Hollywood. Nung 90s yun. Yun yung pelikulang Ghost. Sa pelikulang Ghost, ang tindi ng love story nung mag-sweetheart na namatay yung lalaki. Can you imagine, binabantayan pa nung lalaki yung buhay ng kanyang sweetheart? Binabantayan laban sa mga masasamang tao dahil mahal na mahal niya yung kanyang sweetheart. So sa Biblia, sinasabi dito, maging yung kanilang pag-ibig, wala na. Pinapasikat lang yung doktrina na yon na hindi naman talaga sinasabi ng Biblia. Na wala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Wala na ho talaga. Ang patay, patay. Bakit nakikita? Ito naman ngayon. Bakit nakikita ng ibang tao ang kanilang mga namatay na mahal sa buhay? Once again, uulitin ko yung sinabi ko kanina ha. Yung mga experiences ng ating mga kaibigan na nakita talaga nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Yun talaga ang mukha. Patay na ika pero nakita ko, nagpakita sa akin. Kaboses. Maging yung nunal, nandoon sa kanyang tungki ng ilong pareho. Yun talaga yung mahal ko sa buhay. Nakita. Maraming testimony na ganon. At hindi natin kini-question yung kanilang karanasan. Karanasan nila yun eh. Nakakita naman talaga sila eh. Ang tanong natin, eto, yung nakita ba nila na kanilang mga mahal sa buhay, kamukha, kaboses, lahat ng features nandoon, pati paglakad nandoon. Yung mannerism nandoon. Walang question doon. Ang tanong lang natin, yung nakita ba nilang kamukha ng mahal nila sa buhay, mahal nga ba nila sa buhay talaga yon? Kung ang Biblia ang ating pasasagutin, ito po ang sagot ng Biblia. Ikalawang Korinto 11:14, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kita niyo? Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi katakataka. Huwag tayong magtaka. Si Satanas nga kayang magpakunwaring angel of light or anghel ng kaliwanagan. Tandaan natin, ang anghel ng kaliwanagan, yun yung mga anghel ng Diyos. Ang tawag sa kanila, mga immortal. Mga walang kamatayan dahil sila'y sumusunod sa Diyos. Tayong mga tao, mga mortal. Kung yung mga immortal kayang gayahin ni Satan, tayo mga mortal. Madaling gayahin ni Satanas mga mortal. Pero yung mga immortal nga, kaya niyang gayahin yan. No? Ang sabi ni Pablo, hindi katakataka, huwag kayong magtaka. Sapagkat si Satanas, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya niyang kopyahin pag sasalita ng mahal mo sa buhay. Kaya niyang gayahin yung mukha. Kaya niyang gayahin yung paglakad. O anumang mannerism na meron sa namatay mong mahal sa buhay, kayang kopyahin ni Satanas para manatili yung kanyang doktrina. Ano po yon? Doktrina ni Satanas. Ang immortality of the soul, doktrina po yan ni Satanas. Kailan niya sinabi yon? Doon kanina sa binasa natin. Nung kausap niya sa Eva, na sinabi ni Satanas, kahit magkasala ka, tunay na hindi ka mamamatay. That is immortality of the soul. Pag nagkasala, ayon sa Biblia, ang kaluluwa ng nagkakasala, mamamatay. Pero sabi ni Satanas, ang kahit magkasala ka, tunay na hindi ka mamamatay. That is the old doctrine from the Garden of Eden. Until now, 21st century AD, yan pa rin yung doktrina na pinanghahawakan ng mga tao sa buong mundo. Ang turo ni Satanas. Yes, doktrina po yan ni Satanas. Huwag sanang masaktan ang ating mga puso sapagkat sa ating pag-aaral ng end-time Bible prophecy, ang itim ay itim, ang puti ay puti, ang pula ay pula. Si Satanas ang nagpasimula ng ganyan turo.
Hindi lang alam ng ating mga kaibigan na yung kanilang pinanghawakan na paniniwala ay matagal ng paniniwala sa Garden of Eden pa lang. Yun ang dapat nating maintindihan sa End Time Bible Prophecy Seminar na ito. Apokalipsis 16:14. Sapagkat sila'y, pansinin niyo po, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda, milagro, na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kita nyo? Yung mga espiritu ng mga demonyo, maging yung mga hari sa lupa na mga nadaya, nilalapitan nila yan para ipunin silang lahat sa panahon ng pagdating ni Kristo, lalabanan nila si Kristo. Mga espiritu ng demonyo yon. Yung mga nakikita na mga nagpakita daw sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya nga sabi natin kanina, hindi natin kini-question yung kanilang karanasan. Nakita naman talaga nila eh. Ang ating nasolusyonan ngayon, yung nakita pala nila, yun yung mga espiritu ng demonyo kay Satanas na ginagaya yung mahal natin sa buhay para yung doktrina ni Satanas na immortality of the soul manatili sa isipan ng mga tao. Kasi kapag ganon, madali niyang madaya ang mga tao. Ngayon, ika-6, nasusi sa katanungan, kailan ba mawawakasan ang kapangyarihan ng kamatayan? When death's power will be broken. Kailan mawawakasan ang kapangyarihan ng kamatayan? Sabi ni Pablo sa unang Korinto 15:21, sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ito po ang good news. Nandito yung comparison and parallelism. Kung paanong kay Adan, dahil sa kasalanan ni Adan, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan yon, namatay ang lahat ng tao sa kasalanan ni Adan. Pero dahil kay Kristo, kapag sumampalataya ka kay Kristo, lahat tayo ay bubuhayin. Mabubuhay mula sa mga patay. Pakinggan niyo po, ang sabi sa Juan 5:28-29, huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ano sabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Juan? Huwag ninyong ipanggilalas, huwag kayong magtaka. Darating ang araw, yung lahat ng nangasalibingan. At napansin niyo po ang sabi ng talata ng Biblia, yung mga mabuti at mga masama na taong namatay nasa libingan. Ang mabuti ay wala sa langit, ang masama ay wala sa impyerno. Sila po'y nasa libingan. Maririnig nila ang tinig ni Kristo sa kanyang pagdating. Ang mga nagsigawa ng mabuti sa pagkabuhay na muli sa buhay. Ang nagsigawa ng masama sa pagkabuhay na muli sa paghatol. So ang masama at mabuti ay kapwa nasa libingan. Wala sa langit, wala sa impyerno, at lalong wala sa purgatorio. Nasaan sila ayon sa Biblia? Nasa libingan. Maririnig nila ang tinig ng ating Panginoong Hesukristo. Isa pang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Napansin niyo yun, mga kapatid, mga kaibigan? Sa pagdating ni Kristo, merong sigaw. Yun po yung tinig na sinasabi ni Juan kanina, na maririnig ng mga namatay. Yung nangamatay kay Kristo, ibig sabihin, yung mga sumampalataya kay Kristo na mga namatay, unang mabubuhay muli. Kung magkagayon, sabi sa verse 17, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman.
Yung mga namatay na sumampalataya kay Kristo bubuhayin, at yung mga buhay na mananampalataya sasalubong kay Kristo sa mga alapaap ng langit. So yung mga patay dito manggagaling, yung mga matuwid, iaakyat. Hindi yung mga matuwid daw na namatay nandoon na sa langit. Bakit pa kailangan bumaba si Kristo para sunduin yung mga matuwid kung nasa langit na? Nauna na pala doon. So ito po ang turo ng Biblia, unpopular. Hindi maring ngayon nyo lang narinig mga kapatid, mga kaibigan, pero ito po yung katotohanang pilit na ipinapalimot ni Satanas sa mga tao sa sanglibutan. That's why, no wonder, ang sabi ng Biblia, ang mga nasa sanglibutan ay nadadaya ng kaaway. Maliban na panghawakan natin ang salita ng Diyos lamang. At ang sabi rito sa unang Korinto 15:26, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Maging ang kamatayan ay lilipulin ng Panginoon. Meaning sa pagdating ng Panginoon, hindi na maghahari ang kamatayan. So sa ika-6 na tanong, kailan mawawakasan ang paghahari ng kamatayan? Sa panahon ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Yun na lamang ang tangi nating pag-asa. Matutuldukan ang kamatayan. Masusolusyonan ang paghihirap ng mga anak ng Diyos. Panghuli, 7, nasusi na mula kay Kristo sa katanungan, so, ano na lamang ang kahulugan ng kamatayan para sa mga Kristiyano? What death means for the Christian? Para sa mga Kristiyano, mananampalataya ng Diyos, ang kamatayan ay itinutulad na lamang sa pagtulog. Yan din po ang turo mula sa matandang tipan, unang hari 2:10. At si David ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at nalibing sa bayan ni David. Para sa mga mananampalataya ng Diyos, ang kamatayan, pagtulog na lamang. Ibig sabihin, nagpapahinga na lamang sila hanggang sa panahong mahayag ang ating Panginoon. Nasabi sa unang hari 11:43, at natulog si Salomon. Pagkatapos matulog si David, yung kanyang anak naman, after so many years, natulog si Salomon, nakasama ng kanyang mga magulang at nalibing sa bayan ni David na kanyang ama. Sa Old Testament, ang tawag sa mga namatay, natutulog. Sa New Testament, sabi ni Kristo mismo sa Juan 11:11, ang mga bagay na ito'y sinalita niya at pagkatapos ito'y sinabi niya sa kanila. Si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. So ang kamatayan, sa explanation ng Old and New Testament, pagtulog. Ngayon, sa unang Korinto 15:51, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak. At ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Napansin niyo po yun? Sa pagdating ng ating Panginoon, yung mga patay mabubuhay na muli, walang kasiraan, incorruptible, at tayo'y babaguhin. Babaguhin tayo, papalitan itong ating laman at buto ng ukol sa langit. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Sa panahon ng pagdating ni Kristo, doon mararanasan at doon lamang matatanggap ng tao ang immortality of the soul. Itong may kamatayan, magbihis ng walang kamatayan, the immortality of the soul. Makakamit natin yan sa panahon lang ng pagdating ni Kristo. Hindi po sa panahon na mamatay tayo ngayon, immortal ka na. Dahil yung kaluluwa mo lilipad na mula sa iyo. That is immortality of the soul. Hindi sa panahon ng kamatayan ngayon matatanggap ang immortality, kundi kailan? Sa panahon ng pagdating ni Kristo. Kapag tayo'y manatiling tapat sa ating Panginoong Hesukristo, mamatay man tayo ngayon, wala tayong katakot-takot dahil para lang tayong nagpahinga sa ating gawa. At pagdating ni Kristo, tatanggapin natin yung immortality, yung kawalang kamatayan. Yan ang nais ng Diyos na ating maintindihan sa seminar na ito.
Yan yung pagbubukas isip sa maraming mga nadaya ni Satanas sa kanyang doktrinang immortality of the soul. Sa Biblia, makakamit ang kawalang kamatayan sa panahon ng Panginoon, sa panahon ng kanyang pagdating. Datapot pagka itong may kasiraan ay mabihisa ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisa ng walang kamatayan. Inulit uli ang immortality. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. This is the victory over death. Sa panahon ng pagdating ni Kristo, ang kahuli-huliang lilipulin ay ang kamatayan. At nilamon ng pagtatagumpay or victory ang kamatayan. Wala ng kamatayan sa panahon na dumating na ang ating Panginoon. Kaya yun ang atin hong paksa na may kinalaman sa end-time Bible prophecy sa bato na darating, na ang batong yaon ay naging malaking bundok. Matapos niyang sirain ang lahat ng kaharian sa mundo, ang batong yaon ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Kaharian ni Kristo na mag-ahari ng walang katapusan, at gusto ng Panginoon makasama tayong lahat doon. Manatili tayong handa at maging handa sa kaganapan o kawakasan ng kapanahunan. This is the Bible Prophecy Seminar na nais ng Diyos na maintindihan natin yung kanyang will, yung kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. Dahil sa kapag ang ating piniling tanggapin ay yung turo ng Biblia at hindi popular na sinasabi ng tao, doon lang tayo mananatiling ligtas at makapaghanda at mananatiling handa sa panahon ng kaganapan na sinasabi ang hula o propesiya sa banal na kasulatan. Harinawa, kaibigang nanonood at mga nakikinig, ito po naway magbigay ng bukas na isipan sa ating lahat. Huwag ho nating panghawakan yung mga tradisyon o pasa-pasang paniniwala na tinanggap natin sa ating mga kanununuan. Narito po ang salita ng Diyos na ngungusap sa puso ng sinuman sa inyo. Nais ng ating Panginoon sa kanyang malasakit sa bawat isa sa inyo. Hindi lang kayo, kundi ang inyong bawat miyembro ng pamilya. Gusto ng Diyos makasama sa kanyang kaharian, makasama sa paghahari ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Ayaw ng Diyos mapahamak tayo dahil lamang sa katigasan ng ating mga puso at sa pagsunod sa mga turo na hindi sinasangayunan ng Biblia. Harinaway makinabang po kayo sa paksang ito na magdudulot sa atin ng kapayapaan sa bawat sandali ng ating buhay habang naghihintay sa ikalawang pagdating ni Kristo. Pagpalain tayong lahat sa gabi pong ito. Ito ang Seventh-day Adventist Church Hour. Halina kayo't manood at makinig, at ang pagpapala ng Diyos ay tanggapin.